Ito ang aking 144 square feet goat house project. Ito ay para kapag nag-breed na tayo ng ating mga kambing. Ngayong araw, itutuloy na natin ito at target natin magsahig ng patpat. At kumustahin natin ang ating mga alaga sa farm. Tara! Okay, so itutuloy na natin ngayon ang ating 144 square feet goat house project. So, noong nakaraan, ito lang yung natapos natin kasi inabala tayo ng matindi ni Jana. Pero ngayon, nandun na siya secured. Ngayon, magpapatpat na tayo at magsasahig ng ating goat house. Okay, game! Inihanda namin ang mga patpat. Ito ang matrabahong parte kasi. Nilinisan lang ang mga buko ng kawayan. Hinati ito. Pag ito naman ay nabaak ng konti, kaya na itong hilahin. Pinagapat lang namin kasi medyo maliit. At nilinis din lahat yan. Lalapat na sana namin yung mga patpat. Isip namin ito. Ano? Galaw niya. Papalitan namin to. Kasi sulok to eh. Galawin siya kaya palitan natin ng mas matigas na kahoy. Nagputol kami ng mga kahoy. Tinanggal ko ang kahoy na papalitan. At ipinako ang bago. Ang kahoy na ito, nanlalaban eh. Nakailang pako bago kumapit. Inilatag na namin ang mga patpat. Okay, marami patpat ang kailangan natin dito. Pero, isang iglap lang yan. Sinimulang ipako. So patpat na yung ating nilalagay. Kung makikita natin, ang patpat, madalas yan, hindi yan tuwid. Pero pag nagpako tayo, kaya natin yung i-redirect at somehow matutuwid yung patpat. So nakita nyo yun, di ba? Likon-liko kanina, tapos nahihila kasi siya para tumuwid. At meron kami ditong patpat na ito yung magsisilbing guide namin na spacer para pare-parehas yung space ng ating patpat. Hindi tayo nanguhula ng space na hihilahin natin. Okay, marami-rami pa to kaya time lapse muna tayo. Okay, medyo siguro dalawang piye na yan. Moving forward. And then, kung makita nyo yung mga patpat natin, itinatama yan. Dapat magkakatabi nung bago siya patpatin. Para naman, panama siya. Although, hinahabol talaga natin yung shape nila. Mas madali kung tama yung tabi-tabi. O, diba? Natuwid siya. Okay, tuloy na tayo. Nagpako. 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 Nagpako lang kami. At nakikita na namin ang progress. Nang nakarami na, napahiga na lang ako. Pwede nang tambayan. Hey! Oras na para sa merienda. Maganda-ganda na ngayon at may patungan na tayo. Hindi yung laging nakasabit kung saan. Malamig na juice, ensaymada, at monay na may palaman. May nag-comment sa last video ko ng construction kaya daw matagal kaming matapos kasi puro merienda daw kami. Agree din ako sa'yo, sir. Naglagay din kami ng mga kahoy dito. Sawa doon. Kasi pag magpapatpat tayo dito, di ba, magpapatpat. Kung walang kahoy dito, walang pagpapakuan yung patpat dito. Ibig sabihin, naka ano siya, may risk na bumaba siya at mabuslot yung
kambing dyan. Kaya merong ganito. So ito rin yung isang magiging challenge, no? Yung mga parte na may tatamaan yung dulo. So dyan sa mga part na yan, simple lang yan. Pero dito, medyo kailangan putol, sukat putol para sakto sa paglalagyan. Yung si J-Man nandun, nanira ng martilyo. Ang ginagawa niya ay yung pamakuan doon sa dulo, doon sa mga poste. Parang kagaya lang nung nilagay niya dito. Ganun din ang concept nun. Pamakuan ng dulo ng kawayan. Okay, ito na yung inaabot namin patpat. Talagang napakasakit pala sa likod at sa binting mag ganito. Hindi ko kaya, kailangan ng magpahinga muna. Pero at least tayo ay almost 1/3 na ng patpat. Pero ngayon kasi may kailangan tayong gawin. Yung kambing ng kapitbahay, nasa loob na naman. Tinataniman kasi yung ating manok. Manok? Yung kambing natin. Yung isa nga buntis na yung isang kambing natin dahil doon sa barako ng kapitbahay. Pero may isa dito. Anong ginagawa mo, J-Man? Nabali yung martilyo? Kanina yan. Basta hindi atay. Nahiram ang martilyo para mabilis kaming maggawa. Ayun, nabali. Pero repairable naman. Pero ngayon, punta tayo sa kambing. Palabasin muna natin yung hindi atin. Ito yung ating batch 18. Yung mga kambing. Itong barako na to. Siya yung laging dyan. Palabasin natin. Tapos bukod doon sa barako na yun, na laging nandito, meron pa isang kambing. Yan. May sinira pa yung kambing. Nakaisa pa oh. Yan yung mga kambing na pasaway. Na ano sila, ginaganto nila yung padak natin, kaya napuputol. Palabasin din natin. Sabulaw ka! Yan. Saba. Kaya magsabay na silang lumabas dalawa. Nakalabas na sila. Palaging problema yan. Kambing ng kapitbahay. Ito, si Macy, buntis na. Yun yung nahuli, buntis na. Si Macy, gawa nung nananalisi. Ating dalawang manok nandito na sa ating mga baka. Tapos yung ating mga baka, nandito na sila sa looban. Kasi talagang ang unti na ng damo dito sa farm. Kasi ito si Gio. Gio, halika. Gio. Very curious si Gio na. Talagang siya ay tatakbo-takbo sa buong farm at kumakain na siya ng damo. Konti-konti. Kasi ito yung ating dalawang tandang. Laki na yan. Pwede nang ano yan. Pwede nang i-release. Tapos na yun naman yung nadadaanan ng manok natin. Oh. Kita yung guhita, no? Sa ngayon, dahil tagtuyot na, talaga pag nadaanan ng ating manok, wala nang pag-asang tumubo. Sa tag-ulan na ulit yung tutubo. Kaya medyo hirapan na kami sa damo sa ating mga baka. At sooner, mag-cut and carry na tayo. Pero may problema din sa cut and carry. Mahirap maghanap. Kaya baka magdayami tayo. Tapos ito naman yung ating 14 layers na tinatransition natin para maisama sa ating current na layers. Yan. Sana mag-transition sila na maayos at walang tatawid muna dito na posibleng ika-stress ng ating mga manok. Naayos naman yung martilyo. Yan. Hindi na kami. Okay, yun lang yung inabot namin ngayong araw. Yung paggawa ng patpat, matrabaho din yung pagpapako. So, ibig sabihin naman, napakadali na nating matapos itong ating goat house project. Siguro mga 5 months na lang. Hindi, joke lang. Malapit na yan. Kaya subaybayan nyo yung mga sunod na mangyayari dito sa goat house project. At syempre, anong kasunod nating project
pagkatapos nito. Yan, maraming salamat, subscribe and peace!